Hindi ko pipirmahan yan hanggat meron ako. Di ba? O pwede, totoo nga naman. May possibility na gano'n. Pero again, I go back to the fact that you have to deal, in local government, you have to deal with the people every single day. At hindi mo kayang bulahin ng tao kapag nandyan yung flood control project na giba-giba, na sira-sira, na hindi tapos. Hindi mo naman masasabi sa report, tapos. Hindi, sir, hindi tapos eh. Kaya't yan ang hinaharap ninyo. And that's the safety valve for me. Kaya't malakas ang loob ko. Sabi ko, as much as possible, yung ginagawa ng national government, para makarami tayo, gamitin natin ang local government. They're just waiting. They're just waiting to help. At saka may capability na yan. Meron naman yung mga ibang city, meron na mga cracking, meron na mga asphalt, marami na silang, dami na lang heavy equipment. Kaya na nilang gawin lahat, hindi marami sa trabaho na sinasabi natin. Kaya yung una, yan ang ating gagawin. Gagawin natin, siguro dahil nga sa pagka dumaan talaga ako bilang local executive ng probinsya, nakikita ko talaga kung ano yung mga wasted na opportunities na hindi natin pinagsasamantalahan. The other item that I would like to explain to you is yung aming new policy. I think nasabi ko na yata ito noon, pero ay talagang pinapatibay namin ang ginagawa ng RDC ngayon. Because if you know, the original concept ng RDC, di ba meron tayong provincial development, meron city development council, etc., hanggang regional development council. So, may barangay development council pa eh, hanggang pataas ng pataas. Yun, ipagsasama-sama, yun ngayon, dati, ang sistema, pinapadala ngayon yan sa NEDA. What was NEDA before? Ngayon, DepDev na. Pinapadala sa NEDA. Yung NEDA ngayon, pag-aaralan kung ano yung plano ng national at yung mga recommendation ng mga RDC. So, yun ang ginagawa, yun ang magiging plano ngayon para sa mga area, para sa buong Pilipinas. That will become the economic plan. Now, nawala yun. Kung ilan sa inyo umupo sa RDC, hindi nakikita naman ninyo, sige, panay ang proposal ninyo, wala namang ugnayan dito sa national government. Well, we are returning the function of the RDCs to its original concept. And not only RDCs, but all the development councils, all the way down to the local government. Because it's mas madali para makita kung anong rekomendasyon ng mga local development councils. Titignan namin dito sa national, ano yung kasama dito, ano yung kasama doon sa National Development Plan. Tapos, baka meron kaming hindi nakita. Na meron sinasabi, gumawa tayo ng bypass road dito, o upgrade natin yung airport dito, o whatever, yung puerto namin, hindi maliit lang masyado, malalim naman, pero maliit masyado yung pantalan. That sort of thing. Those are the things that we need to hear from you. And I do not believe really in the top-down kind of proposal. Kailangan namin marinig kayo. Siyempre, meron kaming overall plan. Pero, the way to achieve to be successful with our overall plan needs the inputs of local government, of the cities, of the municipalities, or even down to the barangay. So, that's why this is very important. Because it is the coordination now between the national government and the local government. And that is why, kailangan na magtutulungan tayo. Magtulungan tayo at ipakita natin na may mga lingkod bayan na tapat, na may kakayahan at tunay na naglilingkod sa bayan. Yan ang kinakailangan, yan ang hinahanap ngayon ng taong bayan. Dahil siyempre, kahit papano, nakikita nila, maraming katiwalian, maraming hindi mangyayari. Kasi kanino pa sila tatakbo?
I'm sure, kahit bago pa nangyari lahat ito, meron mga nagsusumbong na sa inyo. Nagsasabi, boss, meron silang ginawa dito. O, meron daw ditong tulay. Wala namang tulay na ginawa. Meron daw dito na, ah, meron daw dito na bypass road. Ginawa lang mga 200 meters. Dapat 1 kilometro yan. Yun, all of those things, those we need to hear about. And those we need for you to say, hindi pwede, you go there, hindi pwede. Hindi na pwede, can you imagine itong flood control na nagkagulo-gulo? Can you imagine? Yung mga mayor, yung pag pinupuntahan, dahil pumutok na nga lahat ito. Yung mga local government, mga executive, pinupuntahan yung project, ayaw papasukin ng contractor. Yung mayor ng isang LGU, ayaw papasukin doon sa lugar kung saan may dapat na project. Ang hindi nagpapapasok yung contractor, may dala pang pulis, pambira. Baliktad na ang mundo kapag nangyayari yun. Hindi na talaga dapat yun. Kaya huwag kayong, you speak up. Magsalita kayo. Magsabi kayo. Pagka yung totoong-totoo, yung aking hiniling sa ating mga kababayan, hindi lamang sa mga ordinary citizens, kundi kayo na rin. Isumbong ninyo sa Pangulo kung ano man ang nakikita ninyo, ayaw na natin yan, hindi na tayo papayag dyan, gagawin natin ang lahat para matigil na lahat yan. Kaya, magkakibat tayo, we have to work together. We have to be in coordination. We have to continue to strengthen. Dahil walang synergy ang national government at saka local government kung hindi nag-coordinate, kung hindi nag-uusap, kung hindi nag-uugnayan. Ngunit, kapag naging matibay ang pagsasama ng national at saka local, ay makikita talaga natin, napakalaking bagay. Pagka nagkari yun, ang mathematics doon, hindi 1 plus 1 equals 2, 1 plus 1 equals 5 yun. Yung tinatawag na synergy. So let us work hard to achieve that, and we can do it. We can do it if we work hard, if we work together, and we remain committed to our service to the people. Not to ourselves, not to our party, but to the people. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. And now may we request the President to kindly grant us a photo opportunity. May we call on LMP Core Executive Committee to please proceed on stage. Papalitan ni Remulla sa pwesto si Honorable Samuel Martirez na nakumpleto yung kanyang termino noong buwan ng Hulyo. Ayon sa PCO, ang administrasyon ni Pangulong Marcos nananatiling komitad sa paglaban sa korupsyon at tiwala ang palasyo kay Ombudsman Remulla na isusulong nito yung transparency, anti-corruption measures at pagiging patas at ang hustisya. Samantala, sa pagkatapos lamang na talumpati ni Pangulong Marcos, unang-una nagpasalamat si Pangulong Marcos sa buong suporta ng samahan sa mga programa ng administrasyon para sa pag-aangat ng antas ng buhay ng mga Pilipino. Ang government service ayon sa Pangulo, tungkol ito sa pagta-transform na ekonomiya, pagbabago ng buhay ng mga Pilipino, lalo't maraming hamon na kinaharap ang bansa. Sabi ng Pangulo, nakakadismaya yung mga ulat ng katiwalian. Gayunpaman, sa bagong Pilipinas, wala anyang tuwang yung korupsyon at pangdaraya. Dapat raw magtulungan yung local at national government sa pagtudok sa korupsyon, pagtulong sa mga Pilipino, manatiling tapat, bilhin ni Pangulo Marcos at ibalik sa mga Pilipino lahat ng serbisyo na dapat nilang tinatamasa. Nanawagan rin si Pangulo Marcos sa mga local officials na kaharap ngayong hapon na ipagpatuloy yung mga magagandang programa na ginagawa nila sa kanilang komunidad, partikular yung pagtataguyod ng dekalidad na edukasyon sa Pilipinas. Binanggit si Pangulo Marcos ngayong hapon yung early childhood care na tinututukan ng kanyang administrasyon ang 300 million peso yung pondo para dito. At sabi ni Pangulo Marcos, hindi na rin ang pahihirapan ng pamahalaan yung pagda-download ng pondo na kakailanganin ng ating mga local government, lalo na para sa pagpapatayo ng mga karagdagang school building para makarami sila ng maayos at may ipatatayo.
bagay na pinalakpakan niya ng ating mga local officials. Samantala, sabi rin ni Pangulo Marcos sa nilang inaral, maaari daw gumastos ng mga national government para sa lahat ng klase ng kalsada sa local government, sabi na dyan yung mga barangay road, yung mga bypass roads, yung mga farm to market roads, at maging yung mga citizen roads. Ibig sabihin, sabi ni Pangulo Marcos, kung kayang ibaba ito sa mga sa local level, ipapasa na nila ito sa LGUs, ibigyan na lamang nila ng pondo yung mga LGUs. Sa ganitong paraan, mas maraming infrastruktura yung magagawa ng pamahalaan. Nagpahayag si Pangulong Marcos ng tiwala sa gobyerno, sa mga lokal na gobyerno na kaya nila na may sakatuparan ito at katunayan mas magbibilis o mas marami at bibilis pa yung pagkilos ng pamahalaan kung ibababa sa LGUs itong mga ganitong infrastruktura. At binigyan ni Pangulong Marcos na mas mababantayan yung mga infrastructure projects kung yung mga LGUs na yung magpapatupad, lalo't nang doon na sila sa lugar at nasa ilalim ng jurisdiction nila yung mga proyekto. Sabi ni Pangulong Marcos, siguruhin nila na dapat inspeksyonin itong mga proyekto na ito bago pirmahan yung acceptance form o bago tanggapin ng mga LGUs. Hindi anya dapat bayaran itong mga proyekto hanggang hindi napipirmahan yung acceptance form. Ang taong bayan na ayon kay Pangulong Marcos yung magbabantay kung mayroon pa rin mga local officials na mananamantala. Habang binanggit rin ni Pangulong Marcos yung pagbabalik ng function ng RDC at iba pang development council na sila yung magre-recommend o sa kanila magmumula yung mga rekomendasyon sa ulit ng mga development programs para sa mga lokal na pamahalaan na susunod o pagbabasihan ng national government sa kabuuan plano nito para sa buong bansa may access sa national level. Sabi ng Pangulo, epektibo yan lalo't mas alam ng local level yung mga nangyayari at yung mga pangangailangan sa kanilang lugar. Dahil dito, kailangan anya na talagang nagtutulungan yung local at national level. Kailangan din aming patunayan ng local at national level sa taong bayan na mayroon pa rin mga natitirang sapat sa paglilingkod at tunay na nagtatrabaho. At muli, nalawagan si Pangulong Marcos sa lahat na isumbong daw sa kanya yung mga tiwali o irregularidad na makikita. Lalo't ayaw niya dapat aksyonan agad at kailangan anya na maging maganda at maging matibay yung balikatan ng nasa para mas maraming gawa. Ito naman ang mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Inyong nabatian si President Ferdinand Marcos Jr. sa oath-taking sa mga newly elected officials ng League of Cities of the Philippines kag League of Municipalities of the Philippines ceremony sa ini siya sa Malacañang Palace ini siya. Madugay-dugay no ang nangin mensahe sa presidente. Naka-focus sa gihapon no sa pagpasanyog sa pungsod. 44 minutos magkaligan sa takna ang alas 2 sa hapon. Mga kabiyanan, in partnership with the police, with Philippine Red Cross, ang Police Regional Office 6 nagpatagan sa bloodletting activity. Ang initiative highlights PRO6 unwavering commitment to public service beyond law enforcement, demonstrating compassion, volunteerism, and unity in support sa mga nagakinahanglan pinagi sa sining humanitarian effort. Police personnel kang volunteers extended their lifeline to fellow Filipinos, particularly to help replenish blood supplies for Cebu's ongoing recovery kag medical needs. Balaan nyo man kadamo sa mga kauturan ta nga naapektuhan dito. And I'm sure kinahanglan gid nila dito ang blood supply. Ang activity underscores the strong collaboration sa tunga sa Philippine National Police o Philippine Red Cross, reinforcing the vital role of community. Sa iban pa naton nga balita, sa nasiling na nato ng Police Regional Office 6 no. Padayon ang pagpasangkad sa kampanya kontra illegal nga droga.
Kagari pabati naton sa inyo mga kabyanan ang mensahe ni Police Brigadier General Josefino Ligan sa kung ano gid bala ang ginatutukan nila sa karon sa kampanya kontra illegal nga droga para nga